Pero ito talaga, itong natuwa ako at may ipapasa na natin, Mr. Presiding Officer, ito para po sa ating mahal na lungsod at sa ating bayan. Pasensya na, Naging emosyonal si Councilor Volta de los Santos sa kanyang privilege speech matapos umani ng pagsuporta mula sa sangguniang panlungsod ng kanyang isinusulong na Anti-Political Dynasty Bill. Ayon kay De Los Santos, lubos ang kanyang kagalakan dahil nakikita niyang nasa iisang direksyon ang hangarin ng konseho na tuldukan ang monopolya ng kapangyarihan sa lungsod. Actually, ito yung unang araw ko na sa Ganayan and ako po ay nag-deliver ng privilege speech kanina at tungkol po ito no, sa panghihikayat po sa national legislators natin to pass the anti-dynasty law. Mainap na po ito dahil medyo matagal na rin po so wala nang maipasa po ang ating 1987 Constitution at ayon nga po sa Section 26 na nakalagay po doon na kailangan po ay mabigyan ng equal opportunity ang lahat po para po makapaglingkod sa ating bayan bilang elected official. So kanina medyo naiyak ako dahil nagsalita ang ating mga kasamahan na sila po ay sumusuporta dito kahit na sila rin po ay nanggaling po sa mga prominenteng pamilya na nakilala po dito sa ating lungsod bilang naglilingkuran na rin dati. At ulitin ko po, talagang kaya naman po nandiyan sila dahil nakakitaan naman po sila ng magagandang pamamahala. At kanina nga, no, after na session namin sila na tayo lumapit, sinasabi na sinusuportahan nila at kung may papasa ito, ay kung ano yung tama, ayun na po ang kanilang pong gagawin. Direktang tinalakay ni De Los Santos ang sitwasyon sa Pasig kung saan nasaksihan niya ng publiko ang pagsasabay-sabay ng mga miyembro ng iisang pamilya sa panunungkulan. At nakita rin po natin na naging epekto nito at hanggang ngayon may mga mangilan-ngilan pa po na mga gusali na nakatatak po ang kanilang letra ng kanilang mga pangalan at parang nangyari po ay nagiging kanila na po no, parang diretsahan, parang naaangkin na po ang ating lungsod. At hindi lang naman po ito sa lungsod natin nangyari, Mr. Presiding Officer. Nagpahayag din ng kani-kanilang sentimiento ang ibang mga miyembro ng konseho na nagpapatibay sa kampanya laban sa dinastiya. We believe na kung anong makakabuti po sa ating lungsod, kung ano po makakabuti sa ating bansa, kung ito po ay magpro-promote ng patas na pamahalaan at pagkakataon para sa mga susunod na henerasyon ng mga leaders na karapat-dapat naman maglingkod, ay kami po ay handang sumuporta dito. Ito pong panukala natin ay talagang makakatulong no, para sa ating mas maayos sa pagsulong ng good governance sa ating lungsod, sa ating bayan. We will abide and we will support this one. Ako po ay sumusuporta na magbigay po ng magandang oportunidad sa ibang ating mga kasama dito sa lungsod na maging leader or mag-lead po sa ating mga constituents or dito sa lungsod ng Pasig. Kaya muli po, Mr. Presiding Officer, just manifesting my support on this measure. Yun lamang po. Maraming salamat. Ang gusto kong ipaalala sa lahat ay makinig at pag-aralan talaga kasi I think hindi lang ito simptomas ang susolusyonan ng anti-dynasty, kundi yung root cause talaga ng nangyayari dito sa Pilipinas. Hindi natin gustong magsabi ng mga pangalan, hindi naman yun talaga yung main reason, but yung cause na nangyayari patungkol sa anti-dynasty na nararanasan ng lahat ng Pilipino. Ayon kay De Los Santos, lalo siyang naging inspirado na itulak ang panukala dahil sa advokasya ni na Mayor Vico Soto, Congressman Roman Romulo at Vice Mayor Dodot Jaworski na wakasan ang sistemang ito sa politika. Ako si Phil Bion para sa latest ng iNews Pasig. Balitang totoo, serbisyong tunay.